Ayan, ano na natin to inangat. Dahil meron tayong isang issue na namatay. Ito. Ngayon sa sobrang init naman yan. So ayan mga kabrad, isang napakagandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman po tayo sa ating mini farm. At yun nga, meron na naman. Ilang well yung napisa ngayon? Paano basa? Meron pang pipisahin. So ito mga kabrad. Meron na naman tayo ditong napisa. Kanina lang to well, ngayong araw lang. Kapon. So ito yung nando sa sulok. Ayun. So, ayun na. May mga basa-basa pa nga yung isa. Ayun na. Tapos yun, mayroon na rin tayo ng itlog doon. Ayan, bagong pisa pa lang yan. Pero well, meron pang mga itlog na basag. Ayan siguro magtutuloy yan, magpipisa yun. Matapang pala itong ano na to. Ayan bagong ano lang yung social. Isa na yan. Tapos meron din doon sa ilalim. Ay, dagdag na naman tayo mga kabrad. Ito rin, malapit na rin itong mahalimhim na to. Well, dito yung bumaba lang yung ano rito. Yung pula. Yan pula. Bumaba yun. Pero ito nangingitlog pa, meron bagong itlog doon. Lalab ko baka nagpunta siya baboy. Ayun yung nasa ibabaw na yan, bago yan. Ito. Dito wala na naman yung inahin. Ibig sabihin, hindi pa yung talaga pahalimhim. Marami rin itlog niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Ano yung itlog ng Plymouth dito? May kuwit. Hindi ko alam kung... Ito? Alam mo, 4 ba yan o 3? Ano mag-guhit yung ginawa mo? Ito. Ito pala yung may Plymouth na ginuhita ni Jowan. So, ayan, Tapos ito yung mabait na mabait ito Ilan na bang ano mo? Ayan marami rin siyang itlog. Ito mabait yan. Ito marami rin to 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 eggs. Ito marami rin to. Ito well kasi bago lang siyang sa shell. Bagong kalas lang sa shell yung isa na to. Tapos mayroon pang may crack yung itlog. Baka magtutuloy-tuloy pa yan. Matapang pala itong brown na to. Tapang yan. Yung abo pala. Kanina, pinalo niya ako. Pati siso na palo. Yung nandun sa ilan yun? Sabihin, bago pa lang siya nangingitlog yun. Bago lang yun Lahat yan nilagay ko sa balde. Iba talaga nagagawa ng pagkayang tag-init. Tumayo. Dito well, mayroon kang ilagay? Wala yan dyan. Wala. Ito mabait to. Tanong ko pa lang yan. O kaya dito mo ilagay yung yung sa Plymouth na yun. Hindi, malapit na yan. Ito. Hindi, yung isa. Ito. Bumaba lang inahin. Bawag ako ba yun? Okay. Sa pabo naman, well, wala naman tayong nababawas. Wala, yung Yung isa
isa lang na nandun. Ito, sana tuloy-tuloy na to na ano. Ito yung 8 no? Well, masisiglan naman. So ito nga mga kabrad, dun sa mga sisiw na nandun, may nakuha tayong isang patay. Ito. Yung mga ganyan siya, yung ano, parang bulutong. Ito naman, inilipat ni Joel dahil ito. Yung kamukha niya, napalitan na ni Joel ng kawayan. Dati kasi plywood. Pero ngayong kawayan na ipinalit ni Joel, tsaka yun nandun sa kabila. Mamaya ikutan natin ang kabila yun. So yun, yung may bago tayong pisa. Yun nga yung bagong pisa natin, yung kulay abo. At tapos yung napisa din yung kahapon din. Ito. Ito, bagong pisa din. Yan. Ito, bagong pisa rin ito mga kabrad. 2, 4, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Meron siyang ano, siyam na sisiw. So ito pa mga kabrad, yung mga sinundanon. Ito. Ito naman bali 2, 4, 6, 8, 10. Ito may 10 sisiw dito. Kumbaga yung itong week na to ang napisa natin bali 3. Bali 4. Ito isang 10. Ito siyam. Ito naman ano na to, 1 week and a half. Tapos yung nandun. Ito. Yun, hindi ko pa mabilang kung ilan. Pero tsaka marami yun dahil maraming itlog to eh. Tapos yung susunod pa natin na mamimisa, ito nga. Ayan siya. Tapos meron pa tayo mga kabrad dito na ito, ayan. Na patuloy na nangingitlog at saka yung mapipisa. Tingnan natin yung bibi kong meron na rito ano. Ito naman yung mga matatanda na to. Ayan, 4 ang natira. Tapos siyempre mga kabrad, may mga gumagala pa tayo dyan. Ayan. Ito yung plymouth natin na ano. Malalaki na. Ang bilis magsisilaki mga kabrad. Yung plymouth natin. 3 yung talagang nagmana sa mga ina. Ayan. Ito naman yung pabo natin na 8. Dito naman yung ating 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ay, dito pala yung nabawasan tayo ng isa. Bali 30 naman to. Ito naman yung mga dumalaga natin na kapatid. Yung 6. Ito naman yung mga 1 linggo na rin yung edad nito. Kasi pinawala na ni Joel yung nandun. Ito naman yung ating pabo na laging nakasalubong sa atin na mamalo. Yan pa yung mga ating mga mantog na sa baba. Ito rin yung ating mga week old. Yan. Ito yung mga kabrad yung ginawa ni Joel. Pinalitan niya ng kasi yung nasa ano na plastic. Lumulundo ngayon. Ginawa ni Joel dahil marami tayong kawayan na ngayon.
pinalitan niya ngayon ng kawayan kasi iba yung flooring ng manok kawayan. Iba, mas malamig sa pakiramdam ng ating mga alaga. So pa, meron din dito na yan yung mga ganyang edad, mga nakakalaya. Pero yan yung mga wala pang vaksin. Wala pang vaksin yan mga kabrad. So kaya ilang pa itlog. Dalawa na lang. Kasi yung iba, tinransfer na ni Joel dun sa mga humahalimhim. Ayan. Ayan, ano na natin to inangat. Dahil meron tayo isang issue na namatay. So, ngayon sa sobrang init naman yan. Kaya ang ginawa nga dito, tinaas natin tong sako na cover. Iano mo lang to well pagka ibababa mo lang siya pagka yung gabi o kaya yung umuulan, ha? So yun. Yung bibi natin, malulusog naman. Kaya kailangan lang talaga lagi sila may lubluban. So, ito yung sapal namin mga kapalyan. Sapal ng taho yan. Marami parang in-order si Joel. Okay. Diba, ginakasama na rin sa pagkain ng ating mga alagang bibi yan. Bibi at saka yung native natin. So mga kabrad, tayo magkwentuhan muna tayo tungkol dito sa ating farm. Tara. So ayan yung mga kabrad dito sa ating farm. Ang pinakamagandang panahon ng pagbibreed talaga itong ganitong panahon, yung tag-init. Kaya kung mapapansin nyo, yung inikot natin yung ating mga manok, meron tayong sa loob ng 3 araw or sa loob ng 1 linggo, meron tayong 3 napisa na isang 8, isang 10, at yung isa hindi natin nabilang pa dahil meron pa mga sari-sariwa pa na ganun kumbaga kabilis makapagparami ng manok sa ganitong panahon tag-init. Kaya lang, ang kalaban naman natin dyan pagka ganitong panahon, yung sa tag-init, yun naman ang ating mga alagang baboy. Dahil siyempre kailangan mo everyday naliligo sila. Tapos pagdating naman ng hapon, hindi mo nang pwedeng paliguan dahil mainit pa rin. Kailangan babasain ng flooring everyday yun mga kabrad. Dahil napakahalaga na yung lamig at saka yung maaliwalas or yung kanilang katawang presko. Lalo na yung mga baboy natin na mga na puti, yung mga buntis, posible sila magkaroon ng heat stroke pagka sobrang matindi ang init. Kaya gano'n na lang natin silang protektahan sa pagdating ng tag-init, yung paliliguan sa umaga, tapos sa hapon, lahat ng flooring, basa, lahat yan. Yun naman ang kinaibahan ng sa manok. Pag ganito naman panahon, wala akong kakaba-kaba. Dahil, siyempre, unang-una, mainit. Yun ang kailangan ng, lalo na pag meron tayong mga naglilimlim na manok. Yun yung importante sa kanila. Kaya mapapansin nyo, sa 10, papalagay mo ng 10 yung itlog. Minsan, pisa lahat. Or, meron mang hindi mapisa dyan, 1 o 2 lang. Ganon. Hindi ka mukha ng tag-ulan, halos lahat hindi napipisa. Merong mapipisa, minsan 1 lang. Siyempre, tagilid ka. Kaya sa ganitong panahon, importante talaga na may nakagayak tayo na mga breeder na sa panahon ng tag-init, yun yung mangingitlog. Kaya dito sa ating farm, meron tayo nangingitlog, merong mga humahalinghem, at merong napipisa. Kumbaga paikot-ikot lang sila. Kaya mabilis makapagparami. Marami na tayong mga sisiyo ngayon. Marami na rin tayong ang pinakakatsaw natin siguro nasa mga 12 yung nakakalat. Tapos yung ating inahin siguro nasa mga 20 dati. Pero ngayon, mas marami na ngayon dahil nadagdagan. Ngayon dito, ang gagawin namin ni Joel, yung mga manok namin na nando sa brooder, doon na naman kami kukolekta ng mga inahin na pwede natin gawing breeder. At doon na rin tayo kukuha na pambenta yun, para doon sa pantustos ng ating mga alaga.
pang araw-araw. Tapos meron naman tayong mga kachow din, mga rooster natin na nandun na nakagayak naman yung prepared naman tayo doon na mas maraming rooster, mas maganda. Mas maraming hen, mas maganda. Mas mabilis ang production ng ating mga sisiw. Compare mo dun sa incubator, okay din yung incubator, mas mabilis yun. Kaya lang, ang ano nang natin doon, meron tayong konsumo na binabayaran yun sa kuryente. At minsan din, yung minsan nagloloko yung ano ng incubator, kaya minsan mapipisa lang minsan sa 30, minsan 5, hindi siya kamukha ng mga normal na paghahalimhim, normal na pamimisa na kamukha lalo na pag ganitong tag-init. Maganda ang incubator pag sa panahon ng tag-ulan. Siguro yon, doon tayo gagamit ng incubator pagka yung panahon ng tag-ulan. Pero sa panahon ng tag-init, okay lang yung normal na pamimisa, yung sa ating mga inahin lang. Yun yung ginagawa natin. Kumuha nga si Jovel, gumawa nga siya kahapon ng yung flooring, pinalitan niya ng dati plastic, saka may plywood. Pinalitan niya ng kawayan dahil marami naman tayong kawayan na nakuha natin doon na binigay sa atin. Kaya malaking bagay yon, yung kawayan, yung flooring. Isa pa, yung ating mga pabo, ganun din, yung dahil sa na-tsempo sila ng summer na nangitlog at saka ng misa. Kaya ngayon, nasa mga 2 weeks na sila, yung iba, at yung meron na rin tayong mga dumalaga. Ngayon lang tayo nakapagparami ng pabo. At yun, sisiguraduhin natin na dire-diretso na yun mga kabrad, na mas mapararamihin pa natin. Dahil ngayon ano na to, meron tayong mga dumalaga 6. Meron tayong inahin na 4 na nangingitlog. At yung 6 na yon, posible, darating din na nga na magiging inahin din yun, dadami. At meron tayong, bali, yung 14 na bawasan ng isa. Ngayon 13, yung 13, buhay lahat. Tapos yung 10, at saka yung 8. Ibig sabihin, meron tayong sisiw na 13, plus 10, 23, plus 8, 31 na sisiw ng ating mga pabo. Pero dati, hindi tayo nakakapagparami dahil nga nung panahon nun, yung mga natitsyempo tayo, tag-ulan, at saka hindi pa natin masyadong kabisado yung pag-aalaga ng pabo. So ngayon, alam na natin, mas mapaparami na natin ngayon yan. Saka isa pa, importante sa ating mga nag-aalaga ng mga manok or baboy man, importante kamukha nga na meron tayong pananim na Mother de Agua at saka yung mga napier grass. Napier grass meron na tayo may mga tanim na tayo nun. At saka yung ating Mother de Agua, meron na rin tayo nun. Sa ngayon, hindi nga lang tayo nakakapag-ferment dahil unang-una, destino tayo ng malayo. Ngayon lang halos tayo ng week na to napunta rito sa Bulacan. Kaya ngayon, focus na naman ulit tayo dito sa ating mga alaga. Dahil siyempre, si Joel, nag-iisa lang dito sa ating farm. Kaya nahihirapan din. Yung sa kanya, linis lang, linis, pakain, painom. Siyempre, minsan si Joel, nakakaligtaan niya kung ano na kalagayan ng mga sisiw. Minsan, siyempre sa dami ng trabaho rito, hindi rin niya namomonitor. Pero pag andito na tayo, yun nga, ako ang tiga-monitor, si Joel ang tiga-pagpakain, siya yung pagpainom, siya yung baga sa pag-aalaga. Tayo monitor lang, bilang tayo yung may-ari ng farm. Importante mga kabrad yun. Tandem kayo yung dalawa nung inyong kapartner na tiga-pag-alaga. Kailangan ikaw tiga-monitor, siya yung naman tiga-pag-alaga. Pag sinabi mo naman sa kanya na, well, ito parang matamlay ito, alam niya na yung gagawin niya. Sa baboy din, ganun si Joel. Well, ito parang may ubo to. Ang gagawin ni Joel pag ganun, paliliguan na kagad niya ng suka yon. Yun lang, importante yun sa isang farm na meron kang katandem na kamukha ni Joel. Kaya, siguro mga kabrad, ito, patuloy na tayo magpaparami ng ating mga alaga. Yung pagmamarket naman nito, medyo siguro sa ngayon, medyo may kahirapan pa. Dahil kasalukuyan pa lang tayo nagpaparami at nagpapalaki ng ating mga alaga. Pero sa susunod mga kabrad, meron na tayong target na lugar kung saan natin ito imamarket. Kaya mga kabrad, maraming salamat at sana sa mga susunod patuloy pa rin na sumusubay yung ibang ating mga subscriber. Salamat sa inyo. Kaya muli, maraming salamat. God bless po.